Okay. Si ate, bago ako mapunta sa isang kapatid, kumusta po siya bilang kapatid, si Tito Gerald? Gusto ko lang namin mas makilala si Tito Gerald. More on kung kumain kami sa labas, ako, siya ang nagbabayad pero ako ang nag-order kasi mahiyain nga talaga yan. Tapos yun, kung kailangan mo talaga siyang tanungin kung anong masakit sa kanya. Kasi hindi naman niya nagkikibo kung andyan sa bahay. Kailangan tanungin mo siya kung anong nangyari sa kanya. Pero napakabait talaga yan. Kung mahihingin ka sa kanya, tahimik lang yan. Tapos maya-maya dudukot na yan. Bigay. Yun talaga siya. Tsaka mapagmahal yan. Kung susumpungin siya, ano ba yung tawag nun na yung mahiyain ka? Tapos kung walang bababa, hindi siya kikibo na, kuya, para sinabihan ko nga siya nung papunta dito sa inyo na kung bababa siya sa jeep or sa mga bus, mag-record na lang siya, magdala siya ng maliit na speaker, tapos i-on niya na, kuya, para makapagsalit. Ano naman siya na hindi siya mapagod na doon siya sa dulo, tapos dito pala yung yung pupuntahan niya. Hindi talaga yan siya, tapos may pera naman yan. Gutom na gutom siya, pero hindi siya kakain sa labas kasi nahihiya nga siya mag-order. Kaya nga, yung ako nga. Tito Gerald. Yan. Wait lang, Tito. Nandito pala si Kuya. Kuya. Wait lang po kung kilala nila si Kuya. Pagka hindi nila kilala yung anak ko, papa-cancel ko yung kasal. Tatanungin ko muna, isa-isa. Si ano muna, si Mama muna at saka si Papa. Kilala niyo po ba yung nag-bless sa inyo? Po? Okay. Tuloy yung kasal. Makikilala niyo katekam yung pamilya po ni Tito Gerald. Ready ka na, Tito? Pakilala niyo yung si Mama at Papa, mga kapatid. Lapitan mo si Mama at Papa. Ito. Ito po si Mama at Papa ko. Ang pangalan po ni Papa... Lalapit ka. Sobrang siya mahihayin, no? Tubig. Tubig. Mahihayin talaga si Tito Gerald. Ayun si Mama. Si Mama ay Pati nga, pinagtatawa na ka na ng mga kapatid mo. Sige na, huwag ka nang mahiya. Miyembro ka ng pamilyang may vlogger. Dapat di ka nahiya. Masanay ka na. O, doon ka na. Ito po si Mama ko, si Mama Alice. Tapos si Papa. Tingin ko si Mama. Ako yung nanay ni Yung son, yung daughter-in-law na lang magpapakilala. Sige, lapit ka doon, Tita Jo. Tayo ka din, Tito Gerald. So yan, Mama Tekra. Ito si Mama, pangalan niya si Mama Alice. Ito si Papa Jeannie. Nako, nakalimutan. Minus ka na, Tita Jo. -1. Then, si Papa Jeannie. Sila po yung parents ni Tito Gerald. Welcome po. Ilan taon na si Mama? Si Mama Alice. Parang 50 lang yun, no? Si Papa, ilan taon na po kay Pa? 62. Si Papa medyo, kasi sa buhok naman, kaya medyo... No. Puti na. Okay. May tanong ako kay Mama at Papa.
Kumusta po bilang anak si Tito Gerald? Okay lang po ba? May mga ganong tanong po ako ha. Para lang mas makilala namin. Kasi hanggat may pagkakataon na magbago yung isip namin din. Tungkol naman sa anak ko na si Gerald, yung ugali nito talagang maiyain. Tsaka mabait na bata ito. Masunurin din sa magulang. Maliit pa siya. Nung hindi pa sila nakapagtrabaho, nagsisimba sila sa Baptist. Doon sa amin sa Iloilo. Wala na, tungkol sa ugali ni Gerald, talagang mabait na bata ito. Saka siguro, masabi ko siguro na 99% na maasawa ni Juan si Gerald. Talagang mabait. Kahit pitik siguro hindi niya matikman niya si Gerald. Okay. Si Mama, Alice. Ganon din. Mabait yan. Mabait si Gerald at saka mahiyain lang. Kumusta po siya bilang yung bilang anak nyo sa siyempre may mga anak na maluwag sa pera, si ma'am papadadalan ko ganun sa mga kapatid, ganun po ba siya o maigpit? Hindi, tungkol Hindi, sa... gusto ko lang wala. Tungkol sa pagbigay sa magulang ng pera. Si Gerald hindi ito madamot magbigay sa amin. Kung talagang bibigay talaga sa amin. Tulad sa amin na mag-asawa, kami mga sakit, kung kami sakit, kami ng gamot. Nagbibigay at saka sa mga kapatid, hindi rin yan madamot si Gerald. Halos lahat naman sila na magkakapatid na lalaki. Talagang umano sila sa magulang nila at saka sa mga kapatid nila. Mabait ito sa mga magwalang kapatid. Okay. Plus point yun, Tito Gerald. Palakpakan nyo naman si Kuya. Ako talagang... Talagang saludo lahat ng mga kapatid, oh. Wait lang, Tito Gerald. Ilan pala kayo magkakapatid? 8. Kami siyam. Bakit to? Meron din kaming isang Okay. Nasaan po siya? kasama Okay. So, yung panganay, nasaan po yung panganay? So, okay. Bali yung panganay nasa Hong Kong. Yung pangalawa, pa-attend pa lang, pangatlo, pang-apat, tsaka pang-lima si Tito Gerald. Parehas tayo, gitna din ako. Tsaka ito yung pangbali na. Ito ang maganda kong kapatid na maldita. Ba't may maldita? Malaga sa mga kapatid. Malalahan. Malalahan. Parang stricto pero mabait. Ganon. Okay. Pangalan ni ate? Helgeline? Bali, ilang taon na po kayo? Tapos, asawa po niyo? Si Kuya? Herlo? Hergeline Herlo. Okay. Bali, ilan po anak? Yung napakagandang bata kanina. Okay. Si ate, bago ako mapunta sa isang kapatid, kumusta po siya bilang kapatid, si Tito Gerald? Gusto ko lang namin mas makilala si Tito Gerald. Si Gerald po. Kasi parang ako na yung big sis, parang ako yung nakakatanda sa kanya. More on kung kumain kami sa labas, siya ang nagbabayad pero ako ang nag-order kasi mahiyain nga talaga yan. Tapos yun, kung kailangan mo talaga siyang tanungin kung anong masakit sa kanya. Kasi hindi naman niya nagkikibo kung andyan sa bahay. Kailangan tanungin mo siya kung anong nangyari sa kanya. Pero napakabait talaga yan. Kung mahihingin ka sa kanya, tahimik lang yan. Tapos, maya-maya, dudukot na yan. Bigay. Yun talaga siya. Tsaka,
mapagmahal yan. Mm. Kahit hindi siya kumikibo, ikaw na mismo yung sasabi sa kanya, I love you. Hindi naman siya sasabi na, I love you too. Basta sabihin mo lang siya na ma-feel niya na love mo siya. Yun lang siya. Basta tahimik talaga yan siya, hindi mo talaga yan siya. Kung kailangan mo siyang kausapin, ikaw dapat ang mauna sa kanya na magtanong. Yeah. Yun talaga siya. Nagalit na ba siya sa inyo? O- Never. Ah. Ako pa ang magagalit sa kanya kasi nagkakasakit na siya. Hindi pa siya kikibo na masakit ng ulo ko. Minsan may matay na yan siya. Hindi pa yan talaga siya kikibo. Mm. Kaya minsan ako talaga ang nagagalit sa kanya. Okay. Parang ako nga talaga yung parang nakakatanda sa kanya kasi ako nga talaga yung maboka. Kung may gusto kayong baguhin sa kanya, ano po yung... Yun nga, dapat kung sabi ko nga, kung may pupuntahan siya, isama niya ako kasi kung papara siya sa jeep, kung walang bababa, hindi talaga yan siya bababa. Halimbawa dito Ano ba? dito siya bababa. Oo. Kung walang bababa, doon sa dulo yung bababa, doon talaga siya bababain. Lalakarin niya pabalik. Tito Gerald. Yun talaga siya. Okay. Kung susumpungin siya, ano ba yung tawag no na yung mahiyain ka? Tapos kung walang bababa, hindi siya kikibo na, kuya, para sinabihan ko nga siya nung papunta dito sa inyo na kuya, kung bababa siya sa jeep or sa mga bus, mag-record na lang siya, magdala siya ng maliit na speaker, tapos i-on niya na, kuya, para makapagsalit. Ano naman siya na hindi siya mapagod na doon siya sa dulo, tapos dito pala yung yung pupuntahan niya. Hindi talaga yan siya, tapos may pera naman yan. Gutom na gutom siya, pero hindi siya kakain sa labas kasi nahihiya nga siya mag-order. Kaya nga, yung ako nga. Tito Gerald. Oo, yan talaga siya. Kaya ako nga yung taga-order, siya nga yung taga-bayan. Okay, message po sa kanya. Kung mabago niya man yung pagkahiyain niya, baguhin niya na. Yun lang. Kasi, ayun na nga, mag-aasawa na siya. Hindi naman forever na yung bunganga ko lang yung dada ng dada sa kanya. Eto na si Sister Joanne yung sa kanya. Yun lang. Dapat pala masama ko siya sa misyon para maiyan ako sa mga tao. Oo, kasi dati kasi sa bahay lang yun. Sa loob lang naman yun siya ng bahay. Yung babae yung nanliligaw sa kanya, hindi yung siya ang manliligaw sa kung may halimbawa may gusto siya naligawan, hindi talaga siya nagpapakita ng motibo na pupunta siya sa bahay ng babae na manligaw. Dapat yung babae yung manligaw sa kanya pupunta sa bahay. Talaga siya. Naligaw kasi si Gerald. Kaya swerte si Sister Joanne na siya ang mapapangasawa ni Gerald kasi nga hindi kasi yan nagsasalita ng na halimbawa pwede ba ako manligaw sa'yo? Or ewan ko kung nagligawan sila. Hindi ko kasi alam yung nila. Wala pa nga akong interview yung gano'n, Parang mutual... lang yun. Basta yun lang, good health lang. Masaya lang yung pagsasama nila. Yun lang. Kunin ko na to pagkakataon na to. Message kay Tito Gerald. Message ko kay Gerald. Dahil matagal kami din sa bahay nagsasama ng pandemic sa bahay. Siyempre, yun. Sipag din siya pag sa bahay lang Kung anong mga sa bahay. Tapos yun lang, yung tahimik lang talaga siya kailangan. Ako lang laging binibiro ko lang lagi yan. Para maano ko rin yung niya hanggang sa naging... Wait lang, Tito. Nandito pala si Kuya. Kuya. Wait lang po kung kilala nila si Kuya.
Pagka hindi nila kilala yung anak ko, papa-cancel ko yung kasal. Tatanungin ko muna, isa-isa. Si ano muna, si mama muna at si papa. Kilala niyo po ba yung nag-bless sa inyo? Po? Okay. Tuloy yung kasal. Galing po siya sa Katekram. Galing pong court. Nagbola po sila. Okay. Sinasabi ko kay Tito Gerald ang message. Dapat both pala. Sorry. Kay Tita Jo po. Ano po yung gusto niyo? Ano lang, siya na bahala magdala kay Gerald kasi alam niya naman in the first place na ganon talaga yung mas maganda nga ngayon kasi kumikibo-kibo na yan. Message sa dalawa. Ayun, one lang, mag-enjoy lang sila. Wag, kailangan niya lang intindihin si kay para kay Ate Jo, kailangan niya intindihin na lang si habaan yung pasensya sa kay Gerald. Baka minsan, pag tagal nilang pagsasama, baka ba, ano siya dahil si Gerald, boring kasi minsan kung ano, hindi, siya na bahala kung adjust o ano. Okay. Ano ba yun? Ay, baka ma-boring siya minsan sa, ano, kasi tahimik. Siyempre, mag-a-adjust na lang si Ate Jo sa Si Tita Jo. Okay. Si ate. Si ate po ang sumunod. Yung kambal na sila. May kambal po kayo. Yan yung bunso namin pero ayan na pinaka... Hello. Okay. Sige, mamaya ako mapunta sa'yo. Yung kambal muna. Sila po ang kambal na bunso. Ang galing no? Yung lahi nila ni Papa Kambal, yung kay Lola. Yung ano, Sa lolo na. yung tatay ko, may kambal siya na babae. Mapunta na tayo sa kambal. Okay. Nagbibigay ba na, ang tanong ko lang, nagbibigay ba ng allowance si Kuya sa inyo? Yes. Okay, so ibig sabihin mabait talaga si Tito Gerald. Ang message na lang kay Kuya, kasi natanong ko na kila Kuya kila ate yung kumusta si Kuya. Wait lang, pakilala ko muna. Si ate Genevieve. Tapos Geneva. Tawa lang yan. Bali ilang taon na po kayo? 24. Okay. So, tapos na sa pag-aaral? Congrats. Lahat po sila pa nag-aral. Nakatapos na. Sila na nakatapos na. Ito na lang hindi pa nakatapos. Sila lang hindi nakatapos. Nakatapos na sila na. Congratulations po. Congratulations. Gusto ko malaman, mabilis lang po, paano nyo sila na... Walo po sila, lahat po ba sila napatapos niya? Kasi ganito yun. Nung dati, yung anak buhay ko is nag-forsing ako sa Basakan bago driver din ako. Tapos napatapos ko yung isang anak ko na scholar sa Janvi. Pagkatapos niya, nakatrabaho na, pinag-aaral yung mga kapatid niya. Okay. Sa kapatid niya, Tulong-tulong. Tulong-tulong sila sa mga kapatid nila. Una yung anak ko na lalaki, yung sumunod sa sa panganay. Pagkatapos niya, pinaaral niya din yung mga kapatid niya. Yeah. Pagkatapos ng iba niyang kapatid, yung mga kapatid naman kasi nag-asawa na. Pero tumutulong pa rin. Yeah. Congratulations po. Ang ganda ho ng pagpapalaki nyo. Kasi hindi naman ho sila ganon. Sa walo, kung akin lang siguro lakas na maghanap buhay, baka hindi ko mapatapos sila eh. Yeah. Kaso lang sila magkakapatid at tutulong. Yeah. Tutulungan talaga sila. Ang galing po ng pagpapalaki nyo. Congratulations po. Yun lang po, yaman nyo na ho yun. Kung ano ho yung Kasi ugali po nila. talagang ang aking kayamanan sa kanila naman at saka
pinagano pa sila ng magandang ugali, ibig sabihin, talagang ano ko sila sa simbahan din sila dati, sa baptist, kaya ang ganda ng roots nila at saka magandang simula nila. Yeah. Kaya nakapagtapos sila, nagtulong-tulong silang magkakapatid, kaya na lahat halos professional na. Okay, good job, Tay. Ang galing. Pwede pong palakpakan nyo naman si mama at papa niyo. Message na lang sa dalawa. Bilis-bilisan nila para makita namin yung pamangkin namin. Dapat kambal. Triplet. Ay, mahirap yun. Triplet. Tawad isa. Si ate, Yan din. bilisan nila. Pag need nila back up mag-vacation, ready kami. Yeah. Eh, dapat siyempre yung honeymoon nila, sila lang, kayo. Lain lang. Kailangan ng kargador eh. Separate room lang. Oh, separate room. Okay, thank you. Okay, Bunso, message kay Tito, Tita. Good relationships na stay healthy. Okay. Ano po yung sa tingin yung mas magpapatatag pa sa relasyon po ng dalawa? Ano lang, communication is the best. Yon. Tsaka open up sila everyday. Mag-share sila kung anong nangyari sa ngayong araw para at least yung relasyon nila kung hindi man sila nagtagal sa relasyon na bilang girlfriend and boyfriend, at least magko-connect sila bilang mag-asawa. Yun. Thank you po sa pagtanggap kay Tita Jo, kay Mama, kay Papa. Sa kay Joa talaga na masaya kami para sa kanilang dalawa. Yeah. Bago sana si Joa na ang kumbaga ba si Joa ng vocalist sa kanilang pamumuhay, kasi alam ko naman si Joa mabait siya at saka tanggap sa pamilya namin, pamilya Jeronila. Yeah. Sana maging masaya sila sa ilang pamumuhay. Siya na bahala kay Gerald. Kasi alam naman namin na si Gerald talaga mahihain yan. Yeah. Kaya pinapaubayan na namin kay Joan ang lahat na pag-ano sa kay Gerald, sa pag-asikaso, sa pag-unawa. Ganun naman talaga ang gusto ko mangyari. At saka naano ko rin na masaya rin ako na si Joan ang mapapangasawa ni Gerald. Kasi alam ko mahal niya naman si Gerald at saka mahal naman ni Gerald si Joan. Yan lang ang sa akin. Binless din si Tita Jo kay Tito Gerald ng ating Diyos na Siguro pinagtagpo sila talaga ng dalawa. Kasi sa totoo lang si Gerald mayroon dito na kagusto sa kanya. Kaso lang hindi ko masabi bakit sa tatlong nagkagusto sa kanya ay yung talagang nanuhan niya napusuan niya talaga si Joan. Biglaan na ito yung sa totoo lang doon sa amin, sa Ilido. Pumupunta sa bahay. May pumupunta talaga sa bahay. Talagang gusto niya. Totoo yan. Ang babae nandiyan na sa sala namin. Bago siya nasa loob ng kwarto. Wala talaga ilang babae. Bago na sila nag-usap. So, na-publish talaga kami kay Joan na siya na pusuan ni Gerald. Ano man ang ng buhay natin, hindi naman natin masabi na kami mayaman, kami talaga galing kami talaga sa mahirap na pamilya eh. Kaso lang talaga ang mga anak nagpupursigi
sa pag-aaral, bago nakapagtrabaho, kaya binigyan din kami ng magandang buhay sa mga anak ko. Kaya pasalamat ako sa lahat ko na mga anak, kahit mag-asawa sila, talagang binigyan kami ng magandang buhay ng mag-asawa. Si Papa, medyo nagano yung luha niyo Oo nga, dito. kasi nagano rin ng ano ko sa mga anak ko, tulad na kakasal si Gerald. Kasi itong anak kong lalaki, itong pinaka sa amin eh. Kung magabait, sa lahat, hindi naman na ibig sabihin niya siya pinakamabait. Lahat naman ng mga anak mabait, kaso lang sila lang talaga sa amin, sa pamilya. Ganon. Tumulong ako dahil siyempre yung mga anak ko dati, mahirap kami. Tapos binigyan kami ng magandang buhay, mga anak ko. Kaya nagpapasalamat din ako. Siguro sa amin yung mga magulang, magandang pagpalaki namin sa kanila sa magano ng magandang pag-ano ng ugali. Naiyak na rin si Nanay. Hindi kasi talaga ang buhay namin talaga mahirap lang kami. Kumbaga, dati yung pagkain namin, makain yung mga anak ko, iniisip ko kung halimbawa sa umaga, sa almusal, iniisip ko kung saan pa kami kuha ng ang tanghalian, kaya yun ang namin sa deserve namin nga mag-ina. Yun lang po. Lumuha si Papa. Ma. Di naman ko ng kasiyahan kasi yung Gerald ko mag-aasawa na eh. No. Yun ang hindi ko nga kalain makarating ako rito eh. Kung hindi si Gerald nag-asawa rito, hindi ako makarating eh. Kaya rin ako, masaya rin ako para sa kay John at saka kay Gerald. Lalo na sa aking kumpare at saka kumare na tanggap din nila yung pamilya namin. Kaya masaya ako na kahit pa paano sa magpamilya sa both sides ni Joe at sa akin, nagkaintindihan po. Si Nanay, baka may gusto kong sabihin si Nanay. Sa akin. Ang nakikita ko kasi, nandun ang ating Diyos sa buhay po nyo. Kung paano nyo palakihin yung mga anak nyo, kasama nyo yung ating Diyos. Kasi kung hindi natin kasama yung ating Diyos, baka hindi ko sila ganyan yung mga anak nyo. No, ma? Kasi talaga sila lahat lumaki talaga sa church, sa simbahan talaga. Yun. Saka wala talaga sila sila. Simbahan. Lahat na lalaki ko walang bisyo. Yeah. Hindi nagsisigar, hindi nag-iinom. Kung baga, dati nung nagsisimba sila ngayon, ibig sabihin, nung wala pa silang trabaho, bahay, simbahan talaga yun. Ang nila. Kaya, kapasalamat nga ako eh. Sa apat ko na lalaki, hindi ako, ibig sabihin, hindi ako Sumakit ang ulo pa. Hindi sumakit ang ulo, hindi kami ng problema sa bisyo or talagang sa kanila talaga. Siguro sa kanila dati, na maiyaw ng mga parents nila sa hirap. Ganun talagang sa isip nila eh. Kasi kung siguro kung natin yung mga batang lalaki, hindi siguro po sila nasa Diyos. O hindi sila nag-aalaga sa Diyos, siguro baka hindi namin marating ng asawa ko. Kung ano po yung kayo ngayon. Kung ano kami noon kahirap, ngayon hindi naman kami na na mayaman, tamang-tama lang na makakain lang kami at saka na bigyan din kami ng magandang pamumuhay kahit paano. Yeah. Ang nakikita ko kasi susi sa mga pamilyang may pagmamahalan sa isa't isa, yung pinalaki tayo ng mga magulang natin na nakasentro yung ating Diyos. Tama po ba? Kaya, Tay, kung ano po yung mga anak nyo ngayon,
Dahil po yun kung paano nyo sila pinalaki. At i-connect kay God. Kaya ganyan po yung mga anak nyo, mababait. Palakpakan nun natin ulit yung ating mga magulang. They deserve that. Yun po yung susi. Nandun ang ating Diyos pa, ha? Mama, kaya mababait to yung mga anak nyo. Pinipili ho nilang maging mabuti. Ayan, at thank you po ulit sa pagtanggap kay Tita Jo. Tita Gerald. Okay. Tita Jo, message sa family mo. Thank you po sa Martha. Thank you po sa pagtanggap sa akin na open arms. Thank you po. Okay. Paano, Tita Jo? Iyan naman na sila. Ang dami natin chikahan, no? Gusto ko lang, Katekram, para mas makilala natin si Tito Jo.